bigyan lang kita ng brief background, no? Hindi nila pinili yon dahil madaling pera yon, hindi. Ang mga katutubong pamayanan, yan ang mga taong nakita kong napakataas ng antas ng kanilang pride, no? To be reduced to being a beggar is the worst thing. Halos yung iba dyan hindi makabalik sa lugar nila sa kahihiyan. Yung AITA 2007 estimate sinasabi, aabot ng 465,000 sa Central Luzon. Alam mo ba ang may titulo sa AITA? Less than 450 families ang may titulo. Yung mangilan-ngilan na may gubat pa, nalahar pa. At halos lahat ng productive lands dyan, pag-aari ng mayaman. Ang AITA ay hunter-gatherer. They forage for food. Their practices to survive, hindi na viable. Walang pagkakabuhayan. Sinubukan kong magalit dyan. No? Kilala ko yung mga leader niya. Hinaharang ko sila sa Caloocan at sinasabi ko bakit nyo ginagawa ito. Hanggang nagkapaus-paus na ako. Binalikan ko yung baryo nila. Sagot nila sa akin kaysa mamatay. Di ba? Tama si Tess, kailangan may mas malalim na programa. Bakit walang programa para sa kanilang gobyerno? Bakit napakadaling gumastos ng pork barrel ng mga mayayamang politiko? Bakit hindi magastosan yung tribo? Because discriminated sila. Maliit silang sektor, maliit ang boses nila. They're not a politically viable force. Yung Badjao, mas masahol pa yung Badjao. Walang statistics kung ilan sila eh. Nanirahan ako sa mga Badjao sa Sitio Kabukan dito sa Holo. It is a village in the middle of the ocean sa Coral Atoll. Nabigla ako dahil may modern day slavery. A political bigwig actually owns them. Believe me, he owns them. Paano? Sabi ko, paano pag-aari kayo? Lahat pala ng huli nila, sa isang buyer lang nila maibibenta pag dinaing na. And automatic 30% ng value kukunin nung angkan. Nasyak ako, sabi ko, why do you allow this? Ang tanong nila sa akin, Kuya, bahagi ba kaming mga Badjao sa batas ng Pilipinas? Alam mo ang tawag sa kanila doon? Ha? Luraran. Ibig sabihin, dinura na. Dinura ang pangalan sa kanila. Kung hindi man kutong dagat ang tawag sa kanila. Napaka-discriminated. Pati gobyerno ng Pilipinas dumagdag pa, walang statistics kung ilan sila, wala sa mapa ang mga baryo nila. If you don't even exist in the official Philippine map, you're not here. Wala ka. Paano magkakaprograma sa'yo? So saan pupunta yung mga yan? Mamalimos. Yung mga nagtutugtog-tug, karamihan Badjao. Mind you, hindi lang Pilipinas. Yung mga Badjao, walang pakialam sa visa yan. Mahahanap nyo sila sa Brunei, sa Singapore, sa Indonesia, at saka sa Kudat sa Malaysia. I have joined them as far as Kudat sa Malaysia, sa kanilang mga travels. Pero, alam nyo ba ang pinaka-welcoming pa Pilipinas na? Binabaril nga yan sa Brunei. Pinagbabawal talaga sila doon. They do not exist. Kaya, yan ang naging kapalaran nila. Yung mangyan na sinasabi mo, ang karamihan sa namamalimos na mangyan, yung tribong Tao-Buhid. Yung mga tribong Tao-Buhid, that is North Central Mindanao, Mindoro. Ganon-ganon din. Yung mga baryo dyan, hindi nga nakakita ng doktor in 5 years. Siguro nakarating ka doon, makita mo gaano kahirap yung kalagayan. So, hahanap ng paraan. Pero halos lahat ng mga koalisyon at federasyon ng mga katutubo, namusisyon na dyan at sinabi nila, hindi katanggap-tanggap yung ginagawa ng mga kapatid nila. Pero, kailangan mabuhay eh. Again, kung in a perfect world, talagang maging pantay-pantay ang pananaw ng ating pamahalaan at ng bawat mamamayan sa bawat sektor, siguro magiging pantay din ang distribution ng social services at hindi na tayo makakita ng namamalimos tuwing Pasko. Actually, sir, kilala ko po yung sinasabi ninyo si Richard Arsenio. In fact, we were together in a dormitory when we were in college. So, kilala ko po siya. At maliit lang po kasi ang sektor na ginagalawa ng mga may kapansanan sa Pilipinas, kaya almost everybody knows everybody. Ngayon, sir, yung sinasabi po ninyo na yung mga, yun nga, ang opinion po ninyo ay hindi kayo nagbibigay doon, nire-respeto ko naman po yun. And well, sir, that's a highly debatable topic, ano? So, meron pong, at naniniwala ko na meron din namang mga nagbibigay. Sabi ng simbahan, magbigay ka sa mahihirap.
Sabi ninyo, hindi kayo magbibigay sa mahirap dahil ina-encourage pa sila at dumadami sila. Sa palagay ko po, kanya-kanyang opinion yan. Pero sususugan ko lang po yung sinabi ni Mr. De Vera. Wala naman po sigurong tao na gustong mamalimos sa lansangan. Ngayon, ang tatanungin ko na lang po tayo, ano po ba ang ginagawa natin para matulungan natin sila at maibukas ang kaisipan nila na na magkaroon sila ng dignidad para baka sakali huminto sila sa pamamalimos. Thank you. I'm Sarah Cristobal from Economics. I would like to ask regarding what are the moves of the United Nations pertaining to increasing the youth awareness regarding indigenous people, because we recognize that there is really a discrimination when it comes to indigenous people. However, we young people really don't have a definite background regarding the indigenous people, regarding how many indigenous groups are really there in the Philippines right now. So what I would like to know is what are the moves that the United Nations are going to do regarding about that. Thank you. Okay, thank you for that question. Actually, the United Nations General Assembly has declared that every year, August 9 would be devoted to the observance of the Day for the World's Indigenous Peoples. And it deploys its agencies, for instance, are the UNICs, the United Nations Information Centers that are found in many member countries. It also works through the UNDP, the ILO. Both these agencies, as well as the UNIC Manila, are very active during the month of August to observe the Day for the World's Indigenous Peoples, and we partner not just with government, but with civil society organizations to popularize issues, concerns, and problems that are faced by the indigenous peoples communities in the Philippines. So that is the advocacy that the UN is doing to broaden awareness of the conditions of indigenous peoples worldwide.